School order dito. Si Sherry, yan, masipag yan. Masipag na SO yan dito. Matulungin. Super jolly. Dahil kami tatawa. Kaya araw-araw kami ditong masaya. Sherry, mabait naman. Hard work. Siya yung laging nauna din sa umaga. Tapos pag nag-grade yan sa mga 5 order, balik maayos. Hoy! Mga 5 order naman? Hindi talaga. Kaya lang niya. Ano po yung trabaho niyo bago po kayo naging SO? Isang housekeeping sa Walter Mart. Darasa. Tanawan. Ang isang SO po, ano po yung pinakamahirap po na ginagawa niya sa araw-araw? Actually, ang trabaho namin mahirap talaga. Napapadali lang naman yun kasi kapag mahal mo ang trabaho mo, madali lahat. Kailangan kapag pumasok ka sa ganitong trabaho, tanggap mo lahat, mahal mo yung trabaho mo, lahat ng kasama mo kailangan makisama ka sa kanila para mapadali lahat ng trabaho. Ano po nga naramdaman niyo dahil po, di ba araw-araw po kayo dito ng pasok? Tapos, hindi niyo na po masyado nakikita yung anak niyo kasi nga po halos buong buhay niyo po kayo, buong araw niyo po nandito na po kayo. Ano po nararamdaman niyo na hindi niyo po lagi silang nakikita? Malungkot na masaya. Malungkot kasi kung yung time ko sa akin. Ay, iyak ako. Masaya kasi yung hinihingi nila na ipoprovide ko. At least kahit pa. Yun kasi, especially dati, wala ko. Ayoko kasi pakiramdam na nalilipit ako sa anak ko. Lalo pag may kalaro sila na, ay, ganito, ganyan. Ayoko kasi. Kaya nagsikap ako para sa kanila. Ano po yung pangarap niyo po para sa mga anak niyo? Ay, makatapos ang pag-aaral. Yun lang. Kasi yun yung kulang sa akin. Hindi ako nakapag-aaral. Lahat. Lahat ay gagawin ni Ate Cherry para sa kanyang mga anak, kahit na ang kapalit nito ay ang limitadong oras para sa kanyang pamilya. Ano po yung mga masasabi niyo po sa anak niyo na dahil na po sa sabi niyo po na para po sa kanila yung pagtatrabaho niyo ng mabuti, ano po yung masasabi niyo po sa kanila? Masasabi ko sa kanila na magaling sila mabuti. Kasi lahat ng sakripisyo natin, may iba pero kinakaya. Kasi para sa kanila, ayoko kasi maranasan nila yung dinadala sa ibang bata. Gusto ko kasi bawat hingi ng anak ko, basta kaya ko, ibibigay. Kasi unang-una, sa panahon natin ngayon, more on guardian ng bata, diba? Parang halos lahat mayroong guardian. Hindi naman ko sinabi na lahat ng hingi, bigay. Pero ang mga anak ko kasi marunong eh. Tsaka alam nila kapag may hihingin sila, marunong sila eh. Nagtatanong sila, mami, budget ba? May ganito, ganyan. Kaya hanggang maaari, kapag humingi sila, ayoko sila yung mag-disappoint. Ayoko. Kaya hanggang maaari, kaya, sige lang. Kasi para sa kanila. Nagsisikap ako para sa kanila. Kasi ayoko maranasan nila yung hindi naman ako lumaki ng sobrang hirap, pero gusto ko masaya sila habang lumalaki ko. Kung ano po, mababalikan niyo po ang nakaraan. Babago niyo po ba yung life na para po kapag-aral kayo or gusto yung kayo? Siyempre, okay na ako. Masarap. Masarap na mahirap. Kahit na pagod ako pag dumadating ako ng bahay, andyan yung anak ko, tanggal ang pagod ko lahat. Kaya okay na ako dito. Masarap. Parang gano'n. Tsaka hindi naman, di ba nga, sabi nga nila, yung dinanas mo before, hindi mo pwedeng isisi sa mga magulang mo.
Kasi hindi naman lahat ng tao, o sabihin na natin na kailangan natin maging masipag eh, hindi ka maghihirap. Oo, nandun na tayo. Kasi minsan, kaya yung pinagsikapan o pinaghirapan natin, kalimitan, kagaya natin, ang kaya lang i-provide is pagkain. Pero yung mga bagay na mga material, parang hindi talaga kaya. Yun lang. Ano po yung mga masasabi niyo po sa mga estudyante po na kumakain po sa stage lunch? Paminsan po kasi hindi po nila nililinis yung mga kinakainan po nila. Basta na lang po yung iba yung mga pinagkainan. Masasabi po, sana minsan pag may time or syempre lahat naman tayo siguro pwede naiintindihan naman natin lahat ng tama at mali, di ba? Konting concern naman sa kagaya na namin. Konting tulong. Kung kaya rin naman na damputin or yung pinagkainan, pwedeng palagay na lang din sa basurahan. Kalimitan kasi is iniiwan lang. Parang gano'n. Sana pagka meron naman lahat tayo ng pusa, parang ganyan. Tapos, Ano ba po ba kayo para sa pamilya mo or para sa mga anak? Minsan, kagaya nung nung walang pasok, nung 30, ayun, lumabas kami, namasyal, kumain. At saka hindi, kahit paminsan-minsan, hindi pwedeng mawala yun. Kulang man, pero hanggat maaari, yung konting oras na yun, ibibigay mo sa kanila. At sa kabila ng limitadong oras na nakalaan para sa kanyang pamilya, ginagawan pa rin ni Ate Cherry na gampanan ng pagiging ina. As a mother po, sa tingin mo hanggang kailan mo maibibigay ang pangangailangan? At hanggang kailan mo ba masasabi? Hanggang kaya. Hanggang kaya. Kasi masarap mabuhay. Masarap, yung nakikita mo masaya yung mga anak mo. Kasi hanggang kaya ko, ibibigay ko. At saka magsasakripisya ako para sa kanila. Lahat ng pagod at hirap na dinaranas ni Ate Cherry ay ang mga anak niya pa rin ang iniisip niya. At handang isakripisyo ang lahat, maibigay lang ang pangangailangan ng kanyang anak. ano po yung mga masasabi niyo po para sa mga kabataan po na binabastos po nila yung mga magulang po nila, hindi po nakakita ng mga bata po. Paano po yung mga sacrifices po ng mga magulang po nila? Alam mo minsan, may kanya-kanya kasing dahilan yan. Hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao kung bakit siya ganito sa inyo. Lahat yan may dahilan. Kaya, pero hanggang maaari, sana respeto. Yun yung pinaka-importante sa lahat eh. Respetohan lang. Kasi minsan, sabihin na natin may batang gano'n, hindi mo siya pwedeng sisihin o husgahan. Hindi natin kung ano meron sa bahay nila, bakit siya gano'n. Kaya, mahirap maghusga. Pero hanggang maaari yun nga, respect. Kasi magulang pa din yan. Kaya hanggang maaari, yun lang, para maganda sa mga respeto lang sa isa't isa. At dito namin nakita na malawak ang pangunawa ni Ate Cherry sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pamilya at sa pagiging ina. May kasama ako. Start na po. Hello po Ate Cherry. Hi. Ano po yung pinakatumatak po na naging problema po ng inyong pamilya na at paano po kayo bumangon po? Pamilya namin. Opo. Kahirapan. Financial. Kasi syempre pag wala akong pera, ang tawag dito, lahat apektado. Unang-una pagkain ng mga anak ko. Kasi dumating kami sa time na kakain ng mga anak ko, hindi ko alam kung saan ako pupunan ng iba kakain. During pandemic yun. Kasi nawala ng trabaho yung asawa ko. Ang hirap pag-adjust kapag yun. Pero nakaraos naman kami kasi nag-work ako sa Bimol. Yun. Nung nag-work ako sa Bimol, yun na yun. Unti-unti. Nakabangon po kayo sa ano?
unti-unti, pero hindi totally as in nakabangon talaga agad, hindi. Ano kasi talagang unti-unti talaga. Pero mahirap talaga, mahirap. Pero dahil sa mga bata, sa mga anak namin, kailangan kayanin. Bilang isang ina po, ano po yung pinakamahirap po na pinagdadaanan niyo? Aalis ka, pupunta kang trabaho, nasasabihin ng anak mo, Ma, may pasok ka. Ang yan sakit. Alam mo na kulang yung attention mo sa kanila. Kasi nga ganun eh. Kasi kung hindi naman siya mag-aano ng ganun. Pero kailangan ko magtrabaho eh. Kasi para sa kanila. At nakita namin dito kung gaano naapektuhan ng kahirapan ang kanilang pamilya na sumisira sa maraming pamilya sa ating bansa. Ano po yung pangalan niyo? Ako nga pala si Armin Imperial Jr. Sama ni Cherilyn Imperial. 38 years old. Kamusta naman po si Ate Cherry bilang asawa niyo? Mabait, masipag, tsaka mapagmahal sa mga bata, sa amin, sa pamilya. Talaga niya, priority niya talaga yung mga kailangan ng mga anak namin, lalo sa bahay. Masipag siya. Ano po yung message niyo po kay Ate Cherry? Ayun nga, kasi dati alam naman niya yung naging problema namin, matagal na, siguro mga ilang taon na rin, pero nabago naman na. Ang masasabi ko lang sana, huwag na maulit. Alam niya na yun about financial sa mga tungkol sa pag-utang. Ngayon kasi naging madalas namin noon pag-awayan. Talagang nauwi minsan umaalis ako ng bahay, naalayas ako talagang. Minsan nakita ng bata yung pag-aaway namin dahil sa ganun lumalala. Kaya sana, yun lang naman ang nagiging problema namin. Pero sa isang mag-isawa, normal lang naman nagtatalo kayo. Kasi minsan talaga hindi kayo magkagin. Pero yung time na yung malalang pagtatalo na namin, yung nga tungkol sa pagpuntang na pares namin hindi alam kung ano, syempre. Hindi mawawala sa akin yung duda na kung paano. Minsan, hindi na lang ako nakibo hanggang sa puntong dumadating yung time na yun, pag naiinit yung ulo ko, nagagalit ako, bumabalik sa isip ko yung mga ganun na sa kanya napupunta yung isip at nangyayari ito. Imbis na walang binabayaran, imbis na pupunta na lang sana sa panggastos dito, may babayad sa utang. Hello. Mga message niyo po sa kanya dahil po sa mga sakripisyo niya, ano po yung masasabi niyo sa kanya? Mahal ko po si Mama. Yun lang po. Ano po yung masasabi niyo po kay Ate Cherry? Mapapayo niyo po sa kanya? Cherry, pagpatuloy mo lang yung magiging mabait mo at saka masayahin. Tapos pagpatuloy mo lang din yung cravings mo everyday. Tunay ngang gawain ng isang ina ang lahat upang ihanda ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kahit na ang kapalit nito ay ang limitadong oras na makasama sila. Sa bawat pagod at hirap, ang kanyang tanging hangad ay ang magandang kinabukasan para sa kanila. Ang bawat luha at pawis ang kanyang inalay ay simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal. At ito ang tunay na gawain ng ilaw ng tahanan.